Si Andy Eigenman ay ipinanganak sa isang mundong puno ng ilaw, kamera at palakpakan. Anak siya ng dalawang haligi ng industriya, ang batikang aktres na si Jacqueline Jose at ang respetadong aktor na si Mark Gill. Sa murang edad pa lamang, tila nakahanda na ang kanyang landas, ang maging isang bituin sa entablado ng showbiz. Lumaki siya sa paligid ng script, ilaw ng kamera at mga kwento ng buhay sa harap ng lens. Kaya nang dumating ang pagkakataon na siya na mismo ang haharap sa kamera, hindi na ito bago sa kanya. Parang isang mundong matagal na niyang kilala, pero ngayon ay siya na ang bida. Sa kanyang teenage years, pumasok siya sa industriya at mabilis na napansin. Hindi lamang dahil sa kanyang apelyido, kundi dahil sa kanyang natural na husay sa pag-arte. Nang mapabilang siya sa teleseryeng Agua Bendita, mas lalong lumakas ang kanyang pangalan. Nakita ng publiko na hindi lang siya anak ng mga sikat, isa siyang aktres na kayang tumayo sa sarili niyang mga paa. Unti-unti, nabuo ang imahe niya bilang isa sa mga susunod na malaking dramatic actress ng kanyang henerasyon. Pero sa showbiz, ang bawat pag-angat ay may kaakibat na pressure. Habang tumataas ang kanyang kasikatan, mas lalong lumalaki ang inaasahan sa kanya. Nakikita ng kanyang mga magulang, manatiling perpekto sa mata ng publiko at panatilihin ang isang imaheng walang bahid. At tulad ng maraming artista, naranasan din niya ang mabigat na mga matang nakatutok sa bawat galaw niya. Hindi nagtagal, tumating ang isang pagsubok na tuluyang yumanig sa kanyang mundo. Sa kasagsagan ng kanyang karir, isang personal na issue ang sumabog at naging pambansang usapin. Nasangkot dito ang aktor na si Albi Casino at sa isang iglap mula sa pagiging rising star, si Andy ay naging sentro ng intriga, balita at paghusga ng publiko. Ang dating buhay na puno ng ilaw at papuri ay napalitan ng mga tanong, kritisismo at panghuhusga. Sa bawat headline, sa bawat komento sa social media, tila unti-unting binubura ang imahe na kanyang pinaghirapan. At sa likod ng lahat ng ito, may isang batang babae na nasasaktan, nalilito, natatakot at pilit na hinahanap kung saan siya tatayo sa gitna ng gulo. Walang script ang totoong buhay, walang direktor na magsasabing cut kapag nasaktan ka na. At doon unang naranasan ni Andy ang bigat ng realidad na hindi lahat ng laban ay napapanood sa telebisyon at hindi lahat ng sakit ay may background music. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, may isang liwanag na tahimik na dumating sa kanyang buhay. Isang munting pusong kumatok sa kanyang mundo, ang kanyang anak na si Ellie. Sa bawat tibok ng puso ng batang iyon, unti-unting nagbago ang lahat. Ang mga pangarap na dati ay para sa sarili lamang, ngayon ay para na sa isang mas malaking dahilan. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Andy na hindi na mahalaga kung ano ang sinasabi ng ibang tao. Hindi na mahalaga ang ingay ng mundo. Ang mahalaga na lang ay ang maliit na buhay na umaasa sa kanya, ang batang magiging dahilan para bumangon siya araw-araw. Doon nagsimulang magbago ang direksyon ng kanyang buhay. Mula sa pagiging isang batang artista na hinahabol ang kasikatan, unti-unti siyang naging isang ina na handang iwan ang lahat para sa kapakanan ng kanyang anak. At dito nagtatapos ang unang yugto ng kanyang kwento. Isang yugto ng kasikatan, pagkakamali, sakit at paggising sa realidad. Pero ang mas malaking tanong, paano nagawang iwan ni Andy Eigenman ang mundo ng showbiz? Isang mundong halos doon na siya ipinanganak? Ano ang nagtulak sa kanya para piliin ang isang buhay na malayo sa ilaw ng kamera? At sino ang lalaking muling magbubukas ng kanyang puso para maniwala sa pag-ibig? Ang mga sagot magsisimula sa kanyang pinakamapangahas na desisyon. Pero bago tayo magpatuloy, baka pwedeng palike ng video at mag-subscribe sa aking channel. Maraming salamat po. Matapos ang unos na halos sumira sa kanyang pangalan, pinili ni Andy Eigenman ang isang desisyong hindi inaasahan ng marami. Ang lumayo. Hindi dahil sa takot, hindi dahil sa pagkatalo, kundi dahil sa pagod at sa pagnanais na magsimula muli. Unti-unti siyang nawala sa spotlight, nabawasan ng mga proyekto, nabawasan ang ingay ng mundo, at sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, natutunan niyang mamuhay ng walang kamera na nakatutok sa bawat galaw niya. Kasama ang kanyang anak na si Ellie, pinili ni Andy ang isang mas tahimik na buhay, malayo sa intriga, malayo sa ingay ng showbiz, at malayo sa pressure na maging perpekto sa paningin ng iba. Sa panahong iyon, natutunan niyang pahalagahan ang mga simpleng bagay. Ang paggising ng walang make-up, ang pagkain sa mesa na walang script, at ang pagtawa na walang audience. Doon niya unang naranasan ang katahimikan,
isang bagay na matagal niyang hindi naramdaman. Ngunit sa gitna ng katahimikan na iyon, may isang bagay na unti-unting nabubuo sa kanyang puso. Ang pagnanais na makahanap ng isang lugar na tunay na matatawag niyang tahanan. At ang lugar na iyon ay hindi niya matatagpuan sa syudad, kundi sa isang isla. Sa kanyang mga paglalakbay, unti-unti siyang nahila papunta sa isang paraisong tila malayo sa lahat, ang Siargao. Isang isla na hindi lamang maganda, kundi may kakaibang katahimikan. Isang lugar kung saan ang oras ay parang mas mabagal, ang hangin ay mas malinis, at ang mga tao ay mas totoo. Dito niya naramdaman ang isang bagay na matagal na niyang hinahanap, kapayapaan. At dito rin niya makikilala ang lalaking babago sa kanyang buhay. Isang surfer, isang simpleng tao, isang lalaking malayo sa mundo ng showbiz. Ang pangalan niya ay Filmar Alipayo. Sa unang tingin, magkaiba sila. Si Andy, lumaki sa ilaw ng kamera. Si Filmar, lumaki sa araw ng dagat. Si Andy, sanay sa ingay ng lungsod. Si Filmar, sanay sa katahimikan ng alon. Pero minsan, ang dalawang taong magkaiba ang mundo. Sila pa ang nagtatagpo sa iisang tadhana. Sa bawat pag-uusap, sa bawat tawa, at sa bawat sandaling magkasama sila sa tabing dagat, unti-unting kumaan ang puso ni Andy. Ang mga sugat na matagal niyang kinikimkim ay tila unti-unting naghihilom. Hindi siya minahal ni Filmar dahil sa kanyang pangalan. Hindi dahil sa kanyang kasikatan. Minahal siya dahil sa kung sino siya bilang tao. At iyon ang uri ng pag-ibig na matagal na niyang hinintay. Sa paglipas ng panahon, ang pansamantalang pagbisita sa isla ay naging permanenteng tahanan. Iniwan ni Andy ang mundo ng showbiz, ang red carpet, ang spotlight, ang mga proyekto, at pinili ang isang buhay na mas simple ngunit mas totoo. Sa Siargao, hindi siya artista, hindi siya celebrity. Isa lang siyang ina, partner, at isang babaeng natutong maging malaya. Natuto siyang magluto para sa pamilya, mag-alaga ng tahanan, magtanim, at mabuhay ng naaayon sa kalikasan. Natuto siyang tumawa ng walang takot sa husga. Natuto siyang mahalin ang sarili niyang hindi nakadepende sa opinyon ng iba. At higit sa lahat, natutunan niyang muling magtiwala sa pag-ibig. Kasama si Filmar, bumuo siya ng isang bagong pamilya. Nagkaroon sila ng mga anak at pinili nilang palakihin ang mga ito sa isang mundong malayo sa ingay ng syudad, sa ilalim ng araw, sa tabi ng dagat at sa yakap ng kalikasan. Ngunit kahit gaano kaganda ang bagong buhay, hindi nawawala ang mga pagsubok. Tumaan sila sa bagyo, sa pagkawala ng ilang ari-arian at sa muling pagbangon mula sa wala. Ngunit sa bawat pagsubok, mas lalo lamang tumibay ang kanilang samahan bilang pamilya. Dahil sa pagkakataong ito, hindi na nag-iisa si Andy. May kasama na siyang hahawak sa kanyang kamay. May pamilya na siyang masasandalan. At sa puntong ito ng kanyang buhay, masasabi nating ang dating babaeng hinusgahan ng mundo ay isa ng ina na pinili ang katahimikan kaysa kasikatan at pinili ang tunay na kaligayahan kaysa sa pansamantalang tagumpay. Ngunit ang kwento ni Andy Eigenman ay hindi nagtatapos dito. Dahil sa kabila ng kanyang tahimik na buhay sa isla, patuloy pa rin siyang hinahabol ng mundo sa social media, sa mga balita at sa mga bagong pagsubok na darating sa kanyang pangalan. Ano ang mga hamon na kinaharap niya bilang isang public figure kahit lumayo na siya sa showbiz? Ano ang pinakahuling kontrobersya na kanyang nilabanan? At paano niya pinoprotektahan ang kanyang pamilya laban sa panganib ng makabagong panahon? Sa puntong ito ng kanyang buhay, si Andy Eigenman ay tila nakahanap na ng kapayapaan, isang uri ng katahimikan na matagal niyang hinanap. Ang bawat umaga sa isla ay hindi na sinisimulan ng alarm clock para sa taping, kundi ang tunog ng alon at hangin. Ang bawat araw ay hindi na umiikot sa script, kundi sa pagtawa ng kanyang mga anak, sa simpleng pagkain sa mesa at sa mga sandaling hindi kayang bilhin ng kahit anong halaga ng pera. Ngunit kahit pinili niyang iwan ang mundo ng showbiz, hindi siya tuluyang iniwan ng mundo. Sa panahon ngayon, kahit nasa isang malayong isla ka, abot ka pa rin ng social media. At sa likod ng katahimikan ng Siargao, may mga pagkakataong ang ingay ng labas ay patuloy pa rin kumakatok sa kanyang pintuan. Isa sa mga pinakamalaking hamon na kinaharap niya kamakailan ay ang isang scam na gumamit sa kanyang pangalan. May isang poser na nagpanggap na siya at ang kanyang partner na si Filmar Alipayo.
at nanghingi ng pera sa mga tao online. Kunwari ay para sa isang proyekto para sa kalikasan sa Siargao. Para sa isang taong piniling mamuhay ng simple at totoo, ito ay isang malaking dagok. Hindi lang ito tungkol sa pera, ito ay tungkol sa tiwala. Kaya agad naglabas ng babala si Andy, malinaw at direkta, na hindi siya kailanman hihingi ng donasyon sa private messages. Pinayuhan niya ang lahat na maging mapanuri, mag-ingat at huwag basta-basta maniwala. Sa kabila ng kanyang tahimik na buhay, pinatunayan niya na handa siyang ipaglaban ang katotohanan at protektahan ang kanyang pangalan. Ngunit hindi lang online na mundo ang sumubok sa kanya. Noong tumama ang malakas na bagyong Typhoon Odette, isa ang Siargao sa mga lugar na matinding napinsala. Nawasak ang mga tahanan, nawalan ng kuryente, naging limitado ang pagkain at tubig. At sa gitna ng sakuna, si Andy, na dati ay kilala bilang artista, ay naging isang ordinaryong mamamayan na lumalaban para sa kanyang pamilya at komunidad. Walang make-up, walang kamera, walang spotlight. Tanging pawis, pagod, at pag-asa. Kasama si Philmar, tumulong siya sa muling pagbangon ng komunidad. Nakisali sa relief efforts, tumulong sa paglilinis, at naging bahagi ng bayanihan ng mga taga-isla. Sa panahong iyon, mas lalo niyang napatunayan sa sarili na tama ang kanyang piniling buhay. Isang buhay na may saysay, konektado sa tao, at malapit sa kalikasan. Sa paglipas ng mga taon, mas lalong naging malinaw ang kanyang layunin. Hindi na niya kailangang bumalik sa showbiz para patunayan ang sarili. Hindi na niya kailangang maging sikat para maramdaman na siya ay mahalaga. Sa halip, pinili niyang gamitin ang kanyang boses sa social media para sa pagpapahalaga sa kalikasan, slow at mindful living, at tunay na kahulugan ng pagiging ina. Sa bawat vlog, sa bawat post, ipinapakita niya ang isang realidad na bihirang makita, na ang kaligayahan ay hindi nasusukat sa dami ng followers o sa laki ng kita, kundi sa kapayapaan ng puso at lalim ng pagmamahal sa pamilya. At ngayon, si Andy Eigenman ay hindi na lamang isang dating artista. Isa na siyang simbolo ng pagbabago, pagbangon, at pagpili ng tunay na kaligayahan. Mula sa isang dalagang hinusgahan ng mundo, naging isang ina na piniling mahalin ang sarili. Mula sa isang artistang nabuhay sa ilaw, naging isang babae na natagpuan ang liwanag sa katahimikan. Sa mundong puno ng ingay, kompetisyon, at walang katapusang paghahabol sa tagumpay, may isang kwento ang nagpapaalala sa atin na minsan, ang tunay na panalo ay ang marunong huminto. Ang tunay na yaman ay ang mayakap ang pamilya. At ang tunay na liwanag ay matatagpuan sa loob ng ating sarili. At si Andy Eigenman, isang dating bituin ng showbiz. Ang buhay na patunay na minsan, kailangan mong mawala sa spotlight para makita mo kung saan ka talaga dapat nagniningning. Kung gusto mo ng mga ganitong kwento, baka pwedeng palike ng video at mag-subscribe sa aking channel. Salamat sa panonood.